Sa tree? Gulat na wika ni Angelo sa kanyang sarili nang makita mula sa malayo ang isang babaeng parte ng kanyang nakaraan. Tahimik lamang itong nagtatrabaho at nagmamop ng sahig at walang kaide-ideya na nasa iisang lugar sila ng lalaking minsan din niyang minahal. Sa tree! Pagtawag pang muli ni Angelo at nagsimula ng maglakad papalapit sa dalaga. Halos manginig pa siya habang naglalakad papalapit dito. At nang ilang di pa na lamang ang kanilang layo, ay muli niyang tinawag ang pangalan ng dalaga. Satri! Iniangat naman ni Satri ang kanyang ulo at nang makilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ay halos manlamig na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Opo, Nay. Kaunting tulog na lang, malapit na ako riyan. Nakangiting wika ni Satri sa telepono habang kausap ang kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Halos magkumahog pa nga siya sa pag-aayos ng mga maleta niyang naglalaman ng kaunting pasalubong para sa pamilya. Ay nako, anak. Ako man din ay excited sa iyong pagbabalik. Miss na miss ka na namin dito. Kaya tagal ko ring nangungulila sa iyo. Sa wakas ay hindi na kita makakausap sa telepono lang. Tugon naman ang kanyang nanay Puring. Ate, mag-iingat ka po ah. Pakiingatan din po yung sapatos ko. Pilyong biro naman ang kanyang nakababatang kapatid. Dahilan upang matawa at gumaan ang loob ni Satri. Excited rin naman siyang makita at makasama ang kanyang pamilya. Isang OFW si Satri na nagtatrabaho sa Bahrain. 5 taon na siyang namamalagi sa ibang bansa at 5 taon na rin ang nakalilipas magmula nung huli siyang makauwi sa Pilipinas. Kaya naman labis-labis na rin ang kanyang pangungulila para sa kanyang pamilya. Mahirap man para kay Satri ang mapalayo sa mga mahal niya sa buhay, kinailangan naman niyang maging matapang at makipagsapalaran sa ibang bansa. Siya kasi ang breadwinner ng kanilang pamilya at siya rin ang panganay sa kanilang magkakapatid. Kaya siya lamang ang inaasahan ng mga ito. Wala na kasing tatay si Satri at matanda na rin ang kanyang ina, kaya hindi na ito maaaring magtrabaho ng mabigat. Mabuti na nga lamang at nakaipon na rin siya ng kaunti, kaya meron na silang naipundar na maliit na tindahan. Ikaw talaga, Baste, napakapilyo mo. Manong pauwiin mo muna ang ate mo at huwag mo munang intindihin ang pasalubong. Saway naman ni Nanay Puring kay Baste, kaya lalong natawa si Satri. Hayaan mo na, Nay, okay lang naman. Sabihin mo kay Baste, iingatan ko talaga yung sapatos niya. Mahal din ang bili ko rito. Anak, alam mo naman kahit hindi ka na magpasalubong sa amin ng marami, sapat na sa amin ang umuwi ka nang makasama ka namin sa wakas. Naupo na muna si Satri at itinigil ang pagsasalansa ng kanyang mga gamit. Ayos lang naman ay, walang kaso yon. At saka bibihira ko lang din naman kayong mapasalubungan. Pinagtrabahuan ko naman po ito kaya ayos na ayos lang. O siya, sige anak, may nabili na sa tindahan, mag-iingat ka ha. I-text mo na lang sa akin ang detalye ng iyong paglapag para matsyempohan namin ang pagsusundo sa'yo sa terminal. Paalala pa ng kanyang ina. Opo, Nay. See you soonest po. Magiliw na sagot ni Satri bago niya tuluyang ibaba ang telepono. Nang matapos ang tawag ay napabuntong hininga na lamang siya at saka nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Satri na makakauwi na siya sa wakas. Napakasaya ng kanyang kalooban dahil kahit papaano ay makakasama niya ng muli ang mga mahal niya sa buhay. Bagaman babalik din naman siya pagkatapos ng 2 buwan, ay ayos na sa kanya magkaroon ng maikling bakasyon upang makapagpahinga at makasama ang kanyang nanay Puring at ang kanyang mga kapatid. How's everything, son? Tanong ni Mr. Cortez nang sagutin ni Angelo ang tawag nito sa telepono. Kauuwi lamang niya sa kanyang hotel room dahil nanggaling siya sa isang napakahalagang business meeting. Everything's great, Dad. They signed the contract and we're all good to go. Sagot naman ni Angelo habang minamasahe pa ang kanyang sentido.
Maghapon siyang nasa labas at nagkikipagdiskusyon sa kanilang mga foreign investors. Sa Bahrain kasi ang headquarters ng bago nilang mga investors, kaya dinayo pa ni Angelo ang mga ito para lamang masiguro ang gagawing investment ng mga ito. Good job, anak! Oh, paano? You'll be going home in 2 days, right? Usisa pa ni Mr. Cortez na siya namang ikinatango ni Angelo. Yes, Dad. Why? Gusto mo ba ng pasalubong? Biro pa ni Angelo sa kanyang ama. You know I don't like that kind of stuff. But your mom does, so yes. Bilhan mo siya ng kahit na anong ikatutuwa niya. Sagot naman ng kanyang ama. Anyway, I have to go. I have a meeting in 20 minutes. I'll see you when you get home. And then you go ahead and report to me, okay? Paalala pa ng kanyang ama bago nito ibaba ang telepono. Napasandal na lamang si Angelo sa sofa sa kanyang hotel room. Siya kasi ang tagapagmana ng kanilang kumpanya at ito na ang kanyang training ground. Siya ang pina-attend ng kanyang ama sa mga business meetings sa ibang bansa upang maging pamilyar na siya sa kalakaran ng trabaho sa kumpanya. Bata pa lamang siya ay hinubog na siya ng kanyang ama bilang susunod na magiging CEO ng kanilang kumpanya. Dahil sila ang pinakamalaking mining company sa bansa, mabigat din ang pressure na nararamdaman ni Angelo. Kailangan niyang i-impress ang lahat ng taong nanonood sa kanya at lalong-lalo na ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot ni Angelo. Dahil lunod sa trabaho ay mistulang wala na siyang oras para sa ibang mga bagay. Maging sa pag-ibig. Lahat ng kanyang kasabayan ay merong mga asawa at anak, habang siya ay nagta-travel lamang at puro business meetings ang inaatupag. Napailing na lamang si Angelo at iwineksi ang ideyang iyon na nasa kanyang isip. Binuksan niya na ang kanyang laptop at iniayos ang kanyang mga reports para sa araw na yon. Araw na ng flight ni Satri patungo sa Pilipinas. Nasa airport na siya at nakailang double check pa nga siya sa kanyang mga bagahe upang masiguro na wala siyang naiwan. Dahil hindi niya na mababalikan ng mga yon. Hindi pa rin maitago ni Satri ang kanyang excitement hanggang ngayon. Ilang sandali na lang kasi malalasap na rin niya sa wakas ang hangin sa kanyang tunay na tahanan. Ilang oras pang itinagal ni Satri sa paghihintay hanggang sa tinawag na ang kanilang atensyon para sa boarding. Nagsimula na maglakad si Satri patungo sa gate bitbit ang ligayang nararamdaman. Sa wakas, makakauwi na rin. Nang makasakay si Satri sa eroplano, ay sandali pa siyang nagdasal para sa kanyang ligtas na flight. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay napansin niyang tinitingnan na pala siya ng kanyang katabi. Tipid lamang nang umiti si Satri at sinuklian naman siya ng ngiti ng lalaki. You're praying. That's nice. Nakasanayan lang ho. Ay, sorry. I'm just used to it. Nahihiyang sagot pa ni Satri. Pabulong niya pang sinaway ang kanyang sarili dahil bigla-bigla na lamang siyang nagsasalita ng Tagalog, gayong hindi naman siya sigurado sa lahi ng kanyang katabi. Napansin naman ng lalaki na biglang nahiya si Satri, kaya agad itong napangiti. It's okay. I'm a Filipino. Ay, salamat. Sa wakas may Pinoy rin. Kanina pa kasi ako English ng English eh. Wala namang nagtatagalog sa mga nasa airport. Kwento pa ni Satri na ikinatawa naman ng kanyang katabi. So, you're an OFW? Usisa pa ng kanyang katabi. Tumangu-tangu naman si Satri. Opo. Sa wakas nga'y makakauwi na rin. Excited na talaga ako. I see. How long have you been staying here? Dagdag na tanong pa nito. 5 taon na rin ho, sir. Ngayon lang din ako makakauwi kaya talagang hindi na ako makapaghintay. Miss na miss ko na rin ang Pilipinas. Kayo po ba? I'm just here for a business meeting. Penteng sagot lamang nito. Mukhang mayaman nga po kayo. Bakit hindi po kayo naka-first class? Nagkibit-balikat lamang ang lalaki. I don't really like flying first class unless it's a very long flight. Waste of money. Namangha naman si Satri. May mga mayayaman din pala na simple lamang mamuhay at hindi puro arte sa katawan at pagyayabang ng kanilang mga angking kayamanan. Nagpatuloy lamang sa pagkukwentuhan sina Satri hanggang sa maalala ng dalaga na hindi pa pala niya na ipapakilala ang kanyang sarili. Satri nga po pala, sir. Hindi ko pa po pala nasasabing pangalan ko, kanina pa tayo nagkukwentuhan. Nakangiting wika ni Satri at inilahad ang kanyang kamay.
Ngumiti rin naman ang lalaki at saka kinamayan si Satri. Angelo. Nagpaalam si Satri na matutulog na muna siya dahil ilang oras pa ang flight. Isinandal niya na ang kanyang ulo sa neck pillow na suot-suot, habang si Angelo naman ay itinoon na lamang ang sarili sa binabasang libro. Lingid sa kaalaman nilang dalawa maging ng lahat ng mga pasaherong kasabay sa eroplano ay may nakaambang panganib na darating sa kanilang lahat. Dahil makalipas lamang ang ilang oras ay nagising si Satri sa hiyawan ng mga pasahero. Passengers attention, please stay calm. Anunsyo ng piloto. Bumaba ng mga oxygen mask at halos magkumahog ng mga pasahero sa pagkuha ng mga iyon, pati na rin ng mga life vest na naroon. Bakas na bakas ang takot sa mga mata ng lahat at halos hindi na magkamayaw sa bilis ng pagkabog ng dibdib ni Satri. Kinikilabutan siyang napatingin sa kanyang katabi. It's okay, Satri. Let's stay calm. Mahinahong paalala nito kahit maging siya'y nakakaramdam na rin ang labis na kaba. Natatakot namang nagwika si Satri. Sir, ayoko pang mamatay. Maluha-luha niyang sabi at nanginginig ni isinuot ang kanyang oxygen mask. Rinig na rin niya ang pag-iyak ng ilang mga pasahero at pagsasambit ng mga ito ng mga panalangin. Hinawakan ni Angelo ng mahigpit ang kamay ni Satri. We're not gonna die, Satri. You hear me? We're not gonna die. Halos habulin na ni Satri ang kanyang hininga dahil sa labis na nerbiyos. Napapikit na lamang siya at paulit-ulit na nagdasal. Hanggang sa unti-unting lumabo ang kanyang pandinig at hindi niya na naramdaman pa mga susunod na nangyari. It has been reported that the flight 5678 from Bahrain Airlines bound for Manila has crashed. It appears that nobody survived the deadly crash. Authorities are still trying to figure out everything, and we are still waiting for further reports. Anunsyo ng TV reporter sa news flash na ipinalabas sa balita. Halos manginig si Nanay Puring sa kanyang kinauupuan at tila ba tumigil ang tibok ng kanyang puso nang mapagtantong ang flight na yon ang sinakyan ng kanyang anak. I thought Angelo was supposed to have landed by now. Nagtatakang tanong ni Mr. Cortez sa kanyang sekretarya habang nakaupo ito sa kanyang opisina. Can you call him? Nagpa-reserve ng lunch ang mom niya sa paborito niyang restaurant. Baka malate pa kami. Hindi pa nakakagalaw ang kanyang sekretarya na nagmamadaling pumasok ang isang empleyado sa kanyang opisina. Sir! Bakit hindi ka kumatok? Nasaan ang employee etiquette? Mahinahong paalala ni Mr. Cortez. Pasensya na po, sir. Pero may balita po kasi sa TV, kailangan niyo pong makita. Kumunot ang noon ni Mr. Cortez. Nagtataka pa siyang sumunod sa empleyado at nang makarating siya sa pantry kung saan mayroong TV ay halos manlambot na rin lamang siya nang marinig ang anunsyo roon. That's Angelo's flight! Tumunog ang elevator at napalingon si Mr. Cortez doon. Namataan niya ang kanyang asawa na mugto ang mga mata at halos hilahin ang mga paa papalapit sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Mr. Cortez sa kanyang asawa at niyakap ito. Victor! Our son! Naluluhang wika nito. Tila ba lahat sila ay walang kasiguraduhan ngayon kung saan napunta ang eroplano dahil bali-balita na malala ang tinamong disgrasya nito. At hindi na rin sila sigurado kung may buhay pang pasahero na lula ng naturang eroplano dahil nabanggit sa balita na mukhang walang nakaligtas sa masalimuot na pagbagsak nito. Walang kasiguraduhan kung anong kalagayan ni Satri at Angelo na naghahangad lamang na makauwi ng ligtas sa kani-kanilang mga pamilya. Dahan-dahang iminulat ni Satri ang kanyang mga mata. Ramdam niya pa ang sakit ng kanyang buong katawan at halos hirap pa siyang igalaw ito. Nakadapa siya sa lupa at halos manlabo pa ang kanyang mga paningin. Nang unti-unting luminaw ang kanyang paligid, ay pilit niyang pinaupo ang kanyang sarili. Hanggang sa magpalingalinga siya sa kanyang paligid at halos manlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong nasa gitna siya ng isang sagradong gubat. Halos mapasigaw pa si Satri at bumuhos ang kanyang mga luha nang makitang puro gasgas ang kanyang katawan at may malaking sugat pa siya na nagdurugo. Kumakarera sa bilis ang tibok ng puso ni Satri at tila ba hinang-hina siya habang pilit na hinihila ang sarili patungo sa isang bagahe mula sa hindi kalayuan. Nang makalapit siya rito ay nagmamadali niyang binuksan iyon. Kinalkal niya ang mga gamit na naroon hanggang sa makakuha siya ng isang damit na agad niyang pinunit upang maitali sa kanyang sugat at mapigilan ang pagdurugo nito.
Iginala pa ni Satri ang kanyang mga mata. Hindi ganong kalinaw ang kanyang mga alaala. Ang tanging natatandaan lamang niya ay nasa isang eroplano siya at buo ang pag-asa na makauwi sa kanyang pamilya. Subalit ngayon ay nasa gitna siya ng kawalan. Maya-maya lamang ay narinig ni Satri ang isang boses ng lalaki. "Hello? Hello?" Pagtawag ng lalaki. Nilingon ni Satri ito at isang lalaking paika-ika ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Nang luminaw ang imahe ng lalaki, ay napagtanto niyang pamilyar ito. "Angelo!" Paghiyaw ni Satri at pilit na iniangat ang kamay upang kumaway rito. Tila nakahinga naman ng maluwag si Angelo nang mapagtanto na meron siyang kasama roon sa gubat. Hinila niya ang kanyang mga paa patungo kay Satri na patuloy lamang ang pagbuhos ng mga luha. Nang makalapit siya ng tuluyan sa dalaga, ay agad niyang niyakap ng mahigpit ito. Lalo lamang napaluha si Satri habang unti-unting napagtatanto ang mga nangyayari. Mukhang silang dalawa lamang ang nakaligtas sa masalimuot na plane crash. Sandaling lumayo si Angelo sa pagkakayakap kay Satri at saka ito hinawakan sa mukha. "We're fine. We're good. We're alive." Wika nito at saka muling niyakap ang dalaga at pilit na pinatahan. Nagpalingalinga pa siya at nang masiguro niyang silang dalawa lamang ang buhay ay halos bumagsak ang kanyang buong kalooban. Maging siya'y napaluha na rin lamang sa mapait nilang karanasan. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng lungkot para kay Satri na alam niyang excited pang umuwi. Subalit ngayon ay kapwa nasa gitna sila ng kawalan at wala silang kaide-ideya kung nasan sila. Sandali pang nabalot ng katahimikan sina Satri at Angelo habang ang huni na nananaig lamang ay ang pagluha ng dalaga. "We can't stay like this forever. We have to move somewhere else. Hindi tayo sigurado kung ano ang nakaambang na panganib dito." Suwestyon ni Angelo. Sigurado siya at ramdam niya na wala na sa ulirat ang dalaga at hindi ito makakapag-isip ng maayos. Kaya kakailanganin niyang tatagan ng loob niya upang pareho silang mag-survive sa lugar na yon. Dahan-dahan na patingin si Satri sa binata. Pero, paano nila tayo mahahanap?" Napaisip naman si Angelo. "I'm pretty sure they will find us. They will search the entire forest just to find us. But for now, kailangan nating lumipat ng lugar. It's not safe here." "Saan naman tayo pupunta?" Nagugulahang tanong pa ni Satri. Dahil nasa gitna sila ng kawalan, sigurado siya na walang mga bahay roon o kahit na anong mga maaari man lang masaklolohan. "I don't know, but we have to go somewhere else. You see all the luggages? Get a bag, and get all the things that we might need to survive." Wika pa ni Angelo. Nang hindi kumilos ang dalaga ay muli niya itong hinawakan sa kamay at naniguro dito. "We will get through this, Satri. Kakayanin natin to. Trust me, okay?" Tumangutango naman si Satri at nagsimula na maglakad at naghanap ng mga bagay na maaari nilang magamit. Samantala si Angelo naman ay nagtungo sa isang bahagi ng eroplano na bumagsak. Kitang-kita pa niya ang mapait na sinapit ng dalawang flight attendant doon. Pikit mata na lamang siya sa pagkuha ng first aid kit na naroon at mga bagay na maaaring magamit sa emergency. Kumuha siya ng isang bag at isinukpit iyon sa kanyang sarili. Paika-ika na siyang naglakad papalayo roon dahil hindi niya na maating pang tumagal doon. Lumapit na siya kay Satri na patuloy sa pagkakalkal ng isang bagahe upang makahanap ng mga damit na kakasya sa kanila. Mga telang maaaring gamitin bilang kumot o di kaya tubig at pagkain man lamang. "It's getting late. We have to move now or else wala na tayong makikita. I don't know how long this too will give us light." Ani ni Angelo habang sinusubukang buksan ang flashlight. Tiningnan din niya kung gumagana pang mistulang walkie-talkie na nakuha niya na maaari nilang magamit sa paghahanap ng sasaklolo sa kanila. Nang makasiguro si Satri na nakuha niya ng mga kailangan nilang dalawa ni Angelo, ay tumayo na rin siya at pinagpaga ng kanyang sarili. Alam niyang wala siyang mapapala kung magmumukmuk lamang siya at hindi susunod sa binatang kasama. Kailangan niyang tatagan ang kanyang loob hanggang sa mahanap silang dalawa ng mga otoridad at tuluyan silang makaligtas. "Tara na," wika ni Satri kay Angelo. Nang mapansin ni Satri na paika-ika pa rin si Angelo ay agad niya itong inalalayan. "I'm fine. I can handle myself. Tayong dalawa na lang magkasama. Hayaan mo na ako." Pakiusap naman ni Satri
Nang maramdamang puno ng pag-aalala ang dalaga, ay hinayaan na lamang ito ni Angelo. Nagsimula na silang maglakad habang akay-akay siya ng dalaga. Bagaman hindi sila sigurado kung saan sila pupunta, panatag naman sila ng kaunti dahil kahit papaano ay magkaramay silang dalawa sa mga panahong ito. "Where is my son?" Buliw pa ni Mr. Cortez sa search and rescue operation. Napayuko na lamang ang mga ito at napailing. Kasama nila ang ibang mga pamilya ng mga pasahero sa eroplano na halos maglumpasay na rin sa sahig sa kakaiyak. This can't be happening, Victor." Naluluhang wika ng asawa ni Mr. Cortez habang halos mahimatay na rin sa pag-iyak. "Wala na ho ba talaga? Wala na ho?" Nanginginig na tanong ni Nanay Puring sa isang sundalo na kausap. "Pasensya na ho." Tanging sagot lamang nito. Kaya halos mawalan na rin ng malay ang matanda na agad na sinalo naman ang kanyang mga anak. "Ang ate ninyo, ang anak ko." Puro sakit at pangungulila lamang ang nanaig sa buong lugar. Ang lahat ng pamilya ay nawalan. At hindi na nila alam ngayon kung papaano magsisimula. Madilim na nang makarating sila sa Tri at Angelo sa isang mistulang kuweba. Dahil kailangan na nila ng masisilungan, ay nagpasya na silang manatili na lamang sa bungad nito. Ipinatong ni Satri ang kanilang mga bag sa isang bato at itinali ito upang hindi matapon ang mga laman. Habang si Angelo naman ay nagsimulang gumawa ng apoy. Mabuti na rin lamang at may nakuha siyang gas at lighter sa emergency kit. Kaya hindi na siya nahirapan sa pagbuo ng apoy na magsisilbing liwanag at pampainit na lang dalawa ng dalaga. Nang matapos si Angelo sa paggawa ng apoy, ay nilapitan na siya ni Satri at iniabot ang isang bote ng tubig. 5 lang yung ganyan na nakuha ko. Tipirin lang natin ang pag-inom. Wika nito sabay abot ng bote na may kaunti ng bawas. Malugod namang tinanggap ni Angelo iyon at uminom na rin ng kaunti bilang pampawi ng kanyang uhaw. Pagkatapos ay ibinalik na rin ni Satri ang bote sa kanilang bag at tumabi sa binata. Sandali pa silang nabalot ng katahimikan habang nakatitig lamang sa apoy na nagniningas ngayon sa kanilang harapan. "Ang lungkot ano?" Panimula ni Satri. "Sigurado ako na sa eroplano yun, marami akong kapwa OFW na excited na rin umuwi sa bansa. Tapos, nabasag na ang boses ni Satri at nagbabadya ng muli na tumulo ang kanyang mga luha. Tapos ganun yung mararanasan natin. Ang lungkot. Ang sakit." Napayuko naman si Angelo sa kanyang narinig at hindi rin naiwasang manlambot. Sigurado siyang labis-labis din ang pag-aalala ng kanyang mga magulang, lalo na't nag-iisa lamang siyang anak ng mga ito. Ano kaya nangyayari ngayon? Hinahanap kaya nila tayo? Mahahanap pa kaya nila tayo? Muling natahimik si Angelo. Hindi rin naman kasi siya sigurado kung nasa Pilipinas ba sila. Kaya marahil ay magiging mahirap ang search and rescue operation. At mukhang silang dalawa rin lang ang nakaligtas. Na bagaman isang himala ay maaaring maging pamantayan upang ihinto na ng mga otoridad ang paghahanap. Tinapik ni Angelo ang balikat ng dalaga at saka ito muling niyakap. "What matters is we're fine now. Gaya na sinabi ko kanina, we'll get through this. Please, have some faith, Satri." "Paano pa ako magkakaroon ng pag-asang, Angelo? Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa atin. Napakabigat ng lahat ng to." "I know, and I understand. But miracles do happen. Pasasaan ba't makakaligtas din tayo ng tuluyan?" Muling niyakap ni Angelo si Satri at naniguro dito na magiging maayos lamang ang lahat. Para gumaan ang loob ng dalaga. Bagaman nabibigitan pa rin, ay tumango na lamang si Satri at sandali pa silang nag-usap ni Angelo hanggang sa makaramdam na siya ng antok. Inilatag niya na ang isang kumot na nakuha kanina at ginawang una ng isang bag na meron sila. Nagkasundo rin sila na mauuna siyang matulog at si Angelo na ang magbabantay upang makasiguro sila na walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Dahil kapwa sila, hindi sigurado kung gaano kaligtas ang kuweba na tinutuluyan nila. Kinabukasan ay nagising si Satri at nagpalingalinga pa. Subalit agad siyang napabalikwas nang makitang wala roon si Angelo sa kanyang tabi. "Angelo? Angelo?"
Kinakabahang wika ni Satri at paulit-ulit na iginala ang mga mata nang bigla siyang kinilabutan habang patuloy na tinawag ang pangalan ng binata. Hey! Nang mapalingon si Satri sa kanyang likuran ay pinalo niya si Angelo sa balikat nito. Ouch! Why? Nagtatakang tanong naman ng binata. Halos mapaluha naman si Satri. Huwag kang aalis ng bigla-bigla. Please. I was just finding something to eat. Sagot naman ni Angelo habang hawak-hawak ang mga prutas na kanyang napitas. I'm pretty sure they're safe to eat. I have a degree in forestry kaya alam ko na malinis ang mga to. Hindi sumagot si Satri at nanatili lamang natahimik. OA na kung OA, pero sa pait ng sinapit nilang dalawa ni Angelo, natural lamang na maging ibang reaksyon nito sa biglang pagkawala ng binata. Nang mapansin nga ni Angelo yon, ay muli niyang siniguro ang dalaga. Okay, I'm sorry. I should have waited for you to wake up bago ako umalis. But I promise I won't do that again. Paniniguro pa nito. Promise? Promise? Nauutal na tugon naman ni Satri. Tumangu-tungo pa si Angelo at saka hinawakan ng mga kamay ng dalaga. I promise. Umupo na silang pareho at nagsimulang pagsaluhan ng prutas na nakuha ni Angelo. Habang patuloy lamang silang nakatitig sa walkie-talkie at nag-aabang kung meron silang makukuhang signal at nang makahingi sila ng saklolo. Si Angelo naman ang natulog habang si Satri naman ang nagbantay sa kanilang dalawa. Hawak-hawak niya ngayon ang walkie-talkie at pilit na naghihintay na kung sino mang maaaring makapagsalita roon. Hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang damdamin ng dalaga. Parang kahapon lamang ay nasa eroplano siya at buo ang pag-asa na makakauwi rin. Subalit ngayon ay naririto siya at walang kasiguraduhan kung ano mga mangyayari sa susunod na mga oras. Maya-maya pa ay may narinig na huni ng hayop si Satri kaya agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napatakbo sa loob ng kuweba at takot na takot pang kinuha ang kanilang bag at kumot at tinakipian sa sarili pati na rin kay Angelo. Dahil sa ginawa ng dalaga ay biglang nagising si Angelo. What? Shh! Wika ni Satri sa binata habang nakapikit ito at mistulang takot na takot. Kumunot naman ang noon ni Angelo at natahimik na lang din. Pero nang marinig niya ang hayop ay halos matawa na lamang siya. I'm sure it's just an owl. Nagtatawang wika ni Angelo. Dahan-dahan namang iminulat ni Satri ang kanyang mga mata. Kwago? Halos mapahawak pa si Angelo sa kanyang tiyan sa katatawa. Kaya halos umikot na lang ang mga mata ni Satri at marahan pang pinalo si Angelo. Ikaw talaga, kanina mo pa ako binibiro. Natatawang wika ni Satri at napatawa na rin lamang. Kahit pa mapait ang kanilang kalagayan ngayon, ay nakakagaan sa loob kahit pa paano mapatawa ng ganito. Hindi ka pa ba nakarinig ng kwago? You were too scared. Aba, malay ko ba? Baka mamaya kung anong hayop yun tapos kainin tayo rito. Eh di mas nakakatakot naman yun. O di kaya paano kung tao naman ang mapunta rito, yung parang mga halimaw sa gubat? Eh di paano na lang? Reklamo pa ng dalaga. Kaya lalong natawa si Angelo. Mahilig ka bang manood ng mga pelikula? That kind of thing happens only in the movies. Sa TV ko lang din naman napapanood yung mga plane crash eh. Tingnan mo naman ang nangyari sa atin ngayon. Apela ng dalaga kaya napatango na lamang si Angelo. Fair enough. O diba tama ako? Pasaring pa ni Satri sa binata. Nagkibit balikat naman si Angelo at nag-alok na ibahin na lamang ang topic dahil masyado nang mabigat kung pag-uusapan pa nila ang trahedya. Let's play a game. Wika ni Angelo sabay tingin sa dalaga. Laro? Maglalaro pa talaga tayo sa lagay nating to? It's just an easy game para lang makilala natin ang isa't isa. We don't know how long we'll be staying here, right? Napaisip naman si Satri. Kung sa bagay, wala naman siyang ibang maaaring pagkatiwalaan ngayon kundi si Angelo lamang. Kaya mainam siguro na makilala na rin niya ng tuluyan ng lalaking to. Sige, ano namang laro? Usisa ni Satri. 2 truths and a lie. Prenteng sagot naman ni Angelo. Magsasabi ka ng 3 bagay tungkol sa'yo. 2 ron totoo at yung isa hindi. Huhulaan ko ngayon kung ano yung totoo at hindi.
Tumango-tango si Satri. At dahil ikaw ang nagsuggest, pues ikaw ang magsimula. Natatawang wika nito. Wala namang nagawa si Angelo dahil kinakantsawan na siya ng dalaga. Fine, I'll start. Wika nito bago magpatuloy. I hate my family's business. I love hiking. And I'm in love with a girl right now. Napaisip naman ng malalim si Satri. Well, kakasabi mo lang kanina na may degree ka sa forestry. Di malamang mahilig kang mag-hike. Nagkibit-balikat lamang si Angelo at nagpatuloy si Satri sa pag-aanalisa ng mga sinabi ng binata. Imposible namang hate mong negosyo nyo. Di ba nga nasa Bahrain ka para sa business meeting? Di gusto mo yung ginagawa mo. Isa na lang ang statement na natitira, kaya kumpiyansa nagwika si Satri. In love ka siguro. Sa gwapo mong yan, sure akong may girlfriend ka. Di ang kasinungalingan. Yung hate mo yung negosyo nyo. Mali ka. Natatawang wika ni Angelo, dahilan upang magulat naman si Satri. Ha? Bakit naman ako mali? Reklamo ng dalaga. Paliwanag mo naman. Well, tama ka naman doon sa sinabi mong mahilig ako mag-hike because of my college degree. Pero mali ka rin sa sinabi mong hindi ko hate ang business namin. Bakit mo naman kamumuhian ang negosyo nyo? Di ba mayaman nga kayo? Nagtatakang tanong ni Satri. We have a mining business. Nakakasira sa kalikasan. And I don't like it. I actually hate it. Napaisip naman si Satri. Di ang lie. I'm not in a relationship, so I'm not in love with someone. Sagot ni Angelo. But I might be. Makahulog ang dugtong nito habang nakatingin ng diretso kay Satri. Napaiwas naman ang tingin si Satri dahil nararamdaman niyang nag-iinit ang kanyang pisngi. Ikaw naman. Huminga ng malalim si Satri at siya naman ang nagsalita. Panganay ako sa aming 5 magkakapatid. Ako ang breadwinner. May ibang babae yung tatay ko kaya galit ako sa mga lalaki. At naaksidente ako ng bata ko. Damn, ang bigat naman ng mga statements mo. Lighthearted lang dapat yung game. Reklamo pa ni Angelo. Nagkibit-balikat lang si Satri. Sabi mo magsabi ng totoo. Hulaan mo ngayon kung anong hindi totoo roon. Napaisip naman si Angelo. Layo yung pangatlo. Hindi ka na aksidente nung bata ka. Dumila si Satri sa binata. Ikaw naman ang mali. Natatawang wika nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Angelo. Anong layo roon? Hindi totoong ng babae yung tatay ko. Matagal nang patay si tatay dahil sa isang sakit. At saka mabait si tatay. Mahal na mahal niya si nanay. Kaya nga siyang standard ko pagdating sa pag-ibig. So, naaksidente ka? Tumango naman si Satri. Siyempre, OFW ako. Obvious naman. At totoong 5 kaming magkakapatid. Naaksidente ako ng bata ako kasi nahulog ako sa puno ng saging. Nabalian lang naman ako pero nagkasugat ng malaki. Kaya nagkapeklat ako. Paliwanag ni Satri, sabay pakita ng marka niya sa kanyang dibdib. Nagpatuloy pa sa pagkakwentuhan sina Satri at Angelo. Kung ano-ano pang isiniwalat nila tungkol sa isa't isa. Hanggang sa makapagpalagayan na sila ng loob. Hindi na nga nila namalaya na dumilim na pala. Kaya gumawa ng muli ng apoy si Angelo. Kumain na rin silang dalawa at hirap na hirap pa sa pagbubukas ng dilata si Satri. Halos tumalsik pa nga sa kanya ang data at halos matawa si Angelo. Ang clumsy mo naman. Natatawang wika pa ng binata. Ay pasensya na, hindi ako Girl Scout. Mataray na tugon naman ni Satri. Napailing na lamang siya dahil sa kapilyo ang taglay ni Angelo. Habang tumatagal ay mas gumagaan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Hindi na nga nila sigurado kung ilang araw na silang nasa gubat at hindi rin sila sigurado kung meron pa bang magliligtas sa kanila. Gayon pa man ay hindi nila alintana iyon dahil komportable sila sa presensya ng isa't isa. Nagagawa nilang hanapan ng kulay ang hindi kaaya-ayang sitwasyon nila sa kasalukuyan. Nagkasundo sina Satri at Angelo na magsimulang maglakad-lakad at lisanin pansamantala ang kuweba sa pag-asang baka may makakakita sa kanilang mga tao. Mag-ingat ka ha, clumsy ka pa naman.
Biro ni Angelo habang naglakad silang dalawa ni Satri. Inirapan naman siya ng dalaga. Okay, Mr. Forestry. Nakapamewang na tugon nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matanawan nila ang isang mistulang batis. Halos kuminang ang mga mata nilang dalawa nang sa wakas ay makakita sila ng umaagos na tubig. Angelo, may tubig! Natutuwang wika ni Satri habang tumatalon-talon pa at turo-turo ang batis. Natawa naman ng malakas si Angelo at halos buhatin pa si Satri sa sobrang tuwa. Hawak-hawak silang tumakbo patungo sa batis at agad na nilublob ang mga sarili roon. May mga batang naliligo sa batis ang dalawa. Nagkukulitan pa sila at nagbabasaan ng tubig. At tila ba ngayon lamang sila nakaligo sa ganong klaseng lugar. Sobrang nag-uumapaw ang damdamin nilang dalawa dahil mistulang isang biyaya ang rumaragas ang tubig ngayon. Naghabulan pa sina Satri at Angelo hanggang sa mahabol ni Angelo ang dalaga at yakapin ito mula sa likuran. Gotcha! Natatawang wika pa ng binata habang yakap-yakap si Satri. Alam mo, ikaw? Nagpatuloy pa sa pagligo si Angelo at Satri hanggang sa makaramdam na silang dalawa ng pagod at lamig. Kaya umahon na silang dalawa at nagtungo na sa gilid ng batis. Dahil dumidilim na rin ay gumawa na ng muli ng apoy si Angelo. Habang nagpapatuyo naman ang katawan si Satri, balot-balot niya ang kanyang sarili sa isang kumot. Dahil iisa lang ang kumot, ay niyaya niya na si Angelo na tumabi sa kanya at makisulong na rin sa maliit na kumot na yon. Tumabi na nga si Angelo at kinuha niya na ang kumot at saka inayos ang pagkakabalot sa kanilang dalawa. Magkadikit na ang kanilang mga katawan ngayon at ramdam na rin nila ang init na nagmumula sa nagbabagang apoy na ginawa ni Angelo. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Mistulang namamayani ang katahimikan at tanging kuliglig lamang ang naririnig. Pero mas nangingibabaw ang kakaibang atraksyon sa kanilang nararamdaman na para bang nanggagaling sa kuryenteng dulot ng magkadikit nilang mga katawan. Satri, Angelo, sabay na pagtawag nila sa pangalan ng isa't isa. Hanggang sa magkatinginan sila at mapako ang titig sa isa't isa. Tila ba may nag-udyo kay Angelo na hawakan ang mukha ng dalaga. Ginawa niya iyon at hinaplos ang pisngi ni Satri. At tila ba meron ding nararamdamang kakaiba si Satri. Hindi na nga nila namalaya na unti-unti nang naglapit ang kanilang mga labi. Hanggang sa isang matamis na halik na ang mamagitan sa kanilang dalawa. Nagising si Angelo nang marinig ang tunog mula sa kanyang walkie-talkie. Nagmamadali siyang napabangon, dahilan upang mapabalikwas din si Satri at mapamulat. Hello? Hello? Wika ni Angelo sa walkie-talkie, pero naputol muli ang signal nito. Umaga na at mataas na rin ang sikat ng araw. Someone might be near. Nakatanggap tayo ng signal. Natutuwang wika ni Angelo. Napangiti naman ang malawak si Satri. Ibig sabihin, malapit na tayo makaligtas. Puno ng pag-asang tanong ng dalaga. Tumango si Angelo at saka niyakap ang dalaga bago ito halikan sa noo. We will get out of here together. Nagsimula na sila mag-ayos ng kanilang mga gamit at maghahawak kamay pang naglakad upang hanapin ang pinanggalingan ng signal. Bit-bit ang pag-asang sana'y makauwi na sila at makalisan na sa peligrong dinanas nila. Ano kaya sa palagay mong mangyayari kapag nakaalis na tayo rito? Inosenteng tanong ni Satri kay Angelo. Napaisip naman ang binata. Well, syempre, lalabas sa balita. Who would have thought that someone survived that devastating plane crash? Hindi. Umiling si Satri kaya nagtaka naman si Angelo. Ang ibig kong sabihin, anong mangyayari sa atin? Natahimik si Angelo. Namistulang hinahanap ang mga salitang sasabihin. Huminto sila sa Satri sa paglalakad at iniharap niya ang dalaga sa kanya. We'll still be together, Satri. We got through this. We'll get through together in the real world as well. Promise? Puno ng pag-aalang ang tanong ni Satri. Hindi niya mawari kung bakit pero parang ang bigat ng kanyang damdamin habang iniisip ang posibilidad na sa oras na tuluyan silang makaligtas ay maghiwalay naman ang landas nilang dalawa. Promise. Paniliguro naman ni Angelo sabay halik sa noo ng dalaga. Nagpatuloy na silang muli sa paglalakad hanggang sa kapwa mapasigaw na lamang sila nang makitang isang grupo ng hikers na naroroon.
Kumaway ng kumaway sina Angelo at Satri at agad silang nilapitan ng mga hikers. Are you too lost? Nagkatinginan sina Satri at Angelo nang mapagtanto na hindi Pilipino ang mga naturang hiker. Where are we? We are in Thailand. Hold on. Are you passengers from flight 5678? Usisa pa ng isa sa mga hiker. Tumango si Angelo at nagkatinginan ng mga hiker. It has been reported that the plane might be here in the forest. Well, I guess it is true now. Can you help us? Naluluhang tanong ni Satri. Tumango ang mga hiker at agad silang inalalaya ni Angelo. Tulong-tulong pa sila sa pagbibigay ng first aid kina Satri at nagsimula na silang maglakad patungo sa kapatagan upang tuluyan ng makaligtas ang dalawa. Agad na inalerto ng grupo ng mga hiker ang mga otoridad nang mabalita ang may 2 pasaherong nakaligtas. At doon nga bumagsak ang eroplano sa kanilang kagubatan. Halos mapayakap na lamang sina Satri at Angelo sa isa't isa na makita nilang nakasisilaw na liwanag sa kapatagan. At napahinga na lamang sila ng maluwag nang makitang may mga otoridad na rin na lumapit sa kanila. Sinugo na silang dalawa sa ospital upang matingnan. Pero nang malaman nilang kinakailangan nilang umuwi ng Pilipinas upang doon ipagpatuloy ang gamutan, ay halos manghina na lamang silang dalawa. We need to ride a plane? Kinakabahang tanong ni Angelo. Bakas ang takot sa mga mata nila ng dalaga dahil sa tinamong trauma mula sa aksidente. Can you please sedate us? Pakiusap pa ni Angelo. Pumayag naman ang mga otoridad, alinsunod na rin sa kagustuhan nilang dalawa. At bago pa sila makasakay ng eroplano, ay muli nilang hinarap ang isa't isa. This is it, Satri. We will be safe now. Wika ni Angelo sabay halik sa noon ng dalaga. See you sa Pinas. Nakangiting sagot ng dalaga bago sila tuluyang isedate at isakay sa eroplano. Hi, Daddy! Kauuwi lamang ni Angelo sa kanilang bahay at agad siyang sinalubong ng kanyang asawa habang karga-karga ang kanilang anak. Napangiti naman si Angelo at mistulang nawala kahit papaano ang kanyang pagod nang mabuhat niya si Calix. Your dad called. Tinatanong kung kailan daw tayo uuwi. Ani ni Veronica at saka naglakad patungo sa kusina upang maghanda ng hapunan. We'll go home in 2 days. Are you sure you're okay with that? Tumango naman si Veronica at saka muling umiti. Of course. Hindi naman pwedeng hindian mo ang pamana ng dad mo. You've trained your whole life for this. Napatango rin si Angelo. Hindi niya maiwasang kabahan dahil makalipas ang 3 taon ay babalik na siyang muli sa Pilipinas. Nang makatulog na sina Calix at Veronica ay nanatili lamang na nakaupo si Angelo sa kanilang dining. Hindi makatulog kakaisip kung anong sasalubong sa kanya sa Pilipinas. 3 taon na mula nang mangyari ang aksidente at 3 taon na rin mula nang magkahiwalay sila ng landas ni Satri. Nagising na lamang si Angelo nang walang kaide-ideya kung saan napunta si Satri. Sinubukan niya pang hanapin ang dalaga pero dinala na siya ng kanyang mga magulang sa Estados Unidos upang hindi na nito maisip pa ang trauma mula sa nangyari. Ipinagkasundo na rin si Angelo kay Veronica, anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, at nagkaroon na rin sila ng anak. Sa katunayan, sobrang guilt ang nararamdaman ni Angelo dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang ibigay ang labis na pagmamahal para sa asawa. Dahil kahit pagbalik-balikta rin naman ang mundo, at kahit na 3 taon pang lumipas, iisa lamang ang babaeng nilalaman ng kanyang puso. Madedestino raw ho ako sa Maynila, Nay eh. Wika ni Satri nang matapos ang kanyang kontrata bilang serbidora sa isang restaurant sa kanilang probinsya. Empleyado siya ng isang manpower agency at sa isang kumpanya sa Maynila siya naatasang magtrabaho bilang isang janitress. Ay basta mag-iingat ka anak, kaya mo naman ba? Puno ng pag-aalalang tugon naman ni Nanay Poring. Tumango at tipid pa nang umiti si Satri. Ako pa po ba, Nay? Mula noong mangyari ang masalimuot na aksidente ay hindi na bumalik pa si Satri sa Bahrain. Dahil na rin sa trauma at dahil na rin sa payo ng kanyang pamilya. At dahil wala namang naiuwing pera, ay namasukan na lamang si Satri ng kung ano-anong trabaho sa probinsya. At ngayon ay madedestino na siya sa Maynila. Halos gabi-gabi pa rin hindi makatulog si Satri sa tuwing naaalala niyang mapait nilang sinapit. At halos gabi-gabi rin niyang nararamdaman na tila ba may espasyo sa kanyang puso na hindi mapunan ng kahit na sino.
Hindi siya sigurado kung nasan si Angelo. Nagising na lamang siya sa presensya ng kanyang pamilya at hindi niya na nasilayan pa ang binatang nakasamang mabuhay ng ilang araw sa kagubatan. Marahil ay nakakatawang isipin na nagawang mahalin ni Satri si Angelo sa loob ng ganong kaikling panahon. Pero iyon ang tunay na nararamdaman ng dalaga. Pero hindi niya alam kung nasa na si Angelo ngayon o kung magkukrus pa ba ang landas nilang dalawa. Marahil ay mas mainam din siguro kung kalimutan na lamang niya ang lahat at pakawala na ang alaala ng binata sa kanya. Congratulations, Sir Angelo! Bati ng mga empleyado kay Angelo nang makarating ito sa bansa at opisyal na iproklama bilang pinakabagong CEO ng kumpanya. Retirado na ang kanyang ama kaya siya nang papalit sa pwesto nito, bagay na matagal ding inabangan ng lahat. Napangiti naman si Angelo at saka isa-isang kinamayan ng mga miyembro ng board na kanyang makakatrabaho. At pagkatapos ay sinalubong siya ng yakap ng kanyang ama at ina. I'm so proud of you, anak. You really have come a long way. Natutuwang wika ng ina ni Angelo at hinahalikan pa siya sa noo at pisngi na anim mong isang bata. Yes, Mom. Mukhang proud ka nga. Natatawang sagot naman ni Angelo. Tanapik naman siya ng kanyang ama sa balikat at halos mugtupang mga mata nito. Dad, you're being emotional. I can't help it, anak. Sa wakas mapupunta na sa'yo ang kumpanya. I'm looking forward to seeing how you will handle this empire. I'm so proud of you, son. Bati pa ng kanyang ama. Nagpalakpakan pa ang mga empleyado bago bumalik sa kanilang mga trabaho. Ano yung maingay ron? Nagtatakang tanong ni Sati sa kasamahan niyang janitress. Ay nako, nagbalik kasi galing USA yung anak ng dating CEO. Siya nang papalit kaya excited ang lahat. At saka alam mo ba, parang ang fairy tale yung buhay ni Sir. Na-aksidente noon tapos nagkaasawa at nagkaanak. Tapos ngayon, CEO na. Chismis naman ang kanyang kasamahan. Nagtataka namang nagtanong si Satri. Aksidente? Sa pagkakaalam ko ay na-aksidente yun sa eroplano. Himala nga na nabuhay. Totoo ang himala. Biglang natigilan at nanlamig si Satri sa kanyang narinig. Posible kayang. Agad siyang umiling at iwinaksi ang mga ideyang pumasok sa kanyang isipan. Imposible naman na maging ganoong kalit ang kanyang mundo. O marahil ayaw lamang niyang tanggapin ang posibilidad na baka ikinasal na at nagkapamilya na ang binatang kanyang minahal noon. Nagkibit balikat na lamang si Satri at nagpatuloy na sa kanyang trabaho. Hindi pa rin makapaniwala si Angelo na nakabalik na siya sa wakas sa Pilipinas. Naninibago pa rin siya at hindi makakilos ng maayos. Nitong mga nakaraang araw kasi parang balisa siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang may bumabagabag sa kanyang isipan at hindi niya mawari kung ano ayon. Gabi-gabi niyang napapaniginipan ng aksidente at lagi rin niyang naiisip si Satri. Hindi tuloy niya maiwasang magtaka at kabahan dahil bigla-bigla na lamang bumabalik sa alaala niya ang lahat. Iginugol na lamang ni Angelo ang kanyang oras sa pagtatrabaho. At nang makaramdam siya ng pagod ay nagpasya siyang lumabas upang pasyalan muna ang opisina at sipatin ang mga ginawang renovations doon. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa aksidente matagal na sanang CEO si Angelo. Pero hinayaan muna siya ng kanyang mga magulang na maghilom at makamove on. Hindi rin kasi biro ang kanyang pinagdaanan. Araw-araw pa rin niyang naiisip kung kamusta na kaya si Satri. Kung nasa maayos ba itong kalagayan? Kung katulad niya ay kasal na rin ba ito at may pamilya na? Masyado ko na yatang naiisip si Satri. I'm hallucinating. Pailing-iling na wika ni Angelo sa sarili nang matigilan siya sa paglalakad dahil sa wari niya ay nasa may kalayuan si Satri at nakabihis bilang janitress. Pero habang patuloy siya sa paglalakad ay unti-unting luminaw ang imahe ng janitress. At halos kumabog ng mabilis ang dibdib ni Angelo sa kanyang nakita. Satri? Gulat na wika ni Angelo sa kanyang sarili nang makita mula sa malayo ang isang babaeng parte ng kanyang nakaraan. Tahimik lamang itong nagtatrabaho at nagmamop ng sahig at walang kaide-ideya na nasa iisang lugar sila ng lalaking minsan din niyang minahal. Satri! Pagtawag pang muli ni Angelo at nagsimula ng maglakad papalapit sa dalaga. Halos manginig pa siya habang naglalakad papalapit dito. At nang ilang dipa na lamang ang kanilang layo, ay muli niyang tinawag ang pangalan ng dalaga. Satri!
Iniangat naman ni Satri ang kanyang ulo at nang makilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ay halos manlamig na lamang siya ng tuluyan. Nanginginig ng bitawan ni Satri ang mop na hawak-hawak at hindi rin makapaniwala na makalipas ang 3 taon ay nag-cruise muli ang landas nilang dalawa ni Angelo. Angelo! Hindi makapaniwala ang bulong ni Satri. Halos mag-umapaw ang kanyang damdamin ngayon. Gustong-gusto niyang yakapin si Angelo, pero biglang sumagi sa kanyang isip ang balitang may asawa at anak na ito. Napaiwas na lamang ng tingin si Satri at dahan-dahang naglakad pa paatras. Bagay na ipinagtaka naman ni Angelo. Satri, I can't believe it. After 3 years. Hindi umimik si Satri. Bagkos ay nagmamadali lamang itong nagpaalam. Magtatrabaho pa po ako. Sige po. Nauutal na wika nito sabay pulot ng kanyang mop at takbo papalayo. Naiwan naman doon si Angelo na tila ba hinahati ang puso habang pinanonood na umalis ang dalagang kanyang minahal noon, na marahil ay mahal pa rin niya hanggang ngayon. Ilang linggo nang nakalipas mula na mag-cruise muli ang landas ni Angelo at Satri. Gayunpaman, hindi sila nagkakausap. Hindi sila nagpapalitan kahit na anong salita man lang at patuloy na umiiwas si Satri sa kanya. Ilang linggo na ring balisa at hindi mapakali si Angelo dahil sa pagkikita nilang muli ni Satri. Napagtanto niya lamang na talagang mahal pa rin niya ang dalaga at hindi niya alam kung kakayanin niya bang itago ito. Napansin na lamang ni Veronica na balisa si Angelo. Naisip niya naninibago lang ito sa lahat. Ramdam din naman ni Veronica na hindi ganoong kadalisay ang pagmamahal ni Angelo para sa kanya. Mahal lamang siya ni Angelo dahil siyang ina ng kanilang anak. Pero hindi nahihigit pa roon ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang minsang mag-overtime ay siniguro ni Angelo na abangan na si Satri upang kanyang makausap ng masinsinan. Ayaw niya nang palampasin pang pagkakataon upang makausap ang dalaga. Kaya naman nang wala ng mga tao sa paligid, ay nilapitan na ni Angelo si Satri na tahimik na naglilinis. Satri, pagtawag nito sa kanyang atensyon. Natigilan naman si Satri sa kanyang ginagawa. Aalis na sana siyang muli, pero agad na siyang hinarangan ni Angelo. Please don't. Angelo, ayoko ng gulo. Kalimutan mo na ang lahat. Hayaan mo na lang ako magtrabaho. At least hear me out, Satri. The past 3 years have been hell for me. Bigla ka na lang nawala. Bigla ka na lang nawala sa akin. How am I supposed to just forget everything? Naramdaman ni Satri na biglang nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Pinaghiwalay tayo ng landas, Angelo. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para mapagtanto natin na baka hindi tayong para sa isa't isa? That's stupid, Satri. Stupid. I spent every day thinking about where you are and how you've been. I fell in love with you in that damn forest. Kung ano man ang nangyari sa gubat, hayaan na lang natin yan, Angelo. Kasal ka na. May anak ka na. Ayoko makasira ng pamilya. Lumapit si Angelo kay Satri na animoy nagsusumamo. Don't you love me? Nagsimulang maluha si Satri. Mahal kita. Pero ang nakaraan ay nakaraan na. Tumalikod na si Satri pero agad siyang niyakap ni Angelo. Please, Satri. Tuluyan ang lumuha ang mga mata ni Satri. Pero lakas loob niyang inalis ang mga braso ni Angelo na nakapulupot sa kanya at saka naglakad papalayo. Habang naiwan naman si Angelo na tuluyan ng pinanghinaan ng loob. Lingid sa kanilang kaalaman ay naroroon lamang si Veronica na narinig ang lahat at nalaman ang katotohanan sa nakaraang namagitan kina Angelo at Satri. Nang makarating si Angelo sa kanilang bahay ay napansin niyang bukas pa ang ilaw sa dining room. Nagtataka siyang lumapit doon at nadatnan si Veronica na nakaupo roon habang mistulang nagbabasa ito ng mga papel. Gising ka pa? I already told you that I had dinner. Go and rest now. Wika ni Angelo sa asawa habang naglalakad papalapit dito. Calix is asleep. Napatulog ka na kanina. As for me, I couldn't sleep. Why? Are you not feeling well? Nagtatakang tanong pa ni Angelo na makaupo ito sa harapan ni Veronica. Tipid na ngumiti si Veronica. Because I was waiting for you. Well, I'm here now. You can go ahead and sleep.
Huwag mo na akong hintayin because I still need to work on some files. Hindi pinansin ni Veronica ang sagot na yan ni Angelo. Bagkos ay nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita. I was waiting for you because I need you to sign some papers. Kumunot biglang noon ni Angelo. Itinulak ni Veronica ang mga papel patungo kay Angelo. At nang makuha ni Angelo ang mga yon at mabasa niya ang nakasulat doon, ay bigla na lamang siyang natigilan. I want a divorce. Diretsong wika ni Veronica dahilan upang lalong mabalot ng pagtataka si Angelo. But why are you? Wala akong ibang lalaki, Angelo. At alam kong wala ka ring ibang babae. Pero alam kong hindi ako ang laman ng puso mo. Nagtatakang napatingin si Angelo kay Veronica. What are you saying? That janitress in your office. I'm not blind, Angelo. Alam kong hindi siya basta-basta janitress lang. Alam kong meron kayong nakaraan. And I'm not stupid not to recognize that. But Veronica, this isn't how it is supposed to be. Apela ni Angelo. Aminado naman siyang nagulantang siya at nayanig ang kanyang mundo nang makitang muli si Satri makalipas ang 3 taon. Pero hindi naman niya sukat akalain na hahantong sa ganito ang relasyon nila ni Veronica. Natutuhan din naman niyang mahalin si Veronica. Pero hindi nito magagawang pantayan ang pagmamahal na meron siya para kay Satri. I respect you, Angelo. I don't want you to spend your life in a misery. Hindi ko gustong pilitin mong sarili mo na mahalin ako when we both know that deep inside, your heart belongs to someone else. Wika pa ni Veronica. And I also respect myself enough not to settle for a second-hand love that I do not deserve. Inabot ni Veronica ang kamay ni Angelo at saka ito hinawakan. We married each other only because of our family's wishes. Don't you think it's about time for us to chase our true happiness? Napayuko si Angelo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Alam niya nakangiti lamang si Veronica pero nasasaktan din ito. I love you, Angelo. At dahil mahal kita, gusto ko rin na sumaya ka. Even if it's not with me. I don't want you to feel guilty each time na uuwi ka sa akin knowing very well that you long for her. Veronica. Tumayo si Veronica at saka lumapit kay Angelo. Niyakap niya ito at saka hinalikan sa labi. We will both have custody of Calix. We will have a healthy relationship. Not as lovers, but as friends. Pero Angelo, I don't want you to burden yourself. Please go on with your life. I'm letting you go. Napaluhan na rin si Veronica at gayon din si Angelo. Bagaman pareho nilang mahal ang isa't isa, alam nilang hindi sila magiging tunay na masaya. We had our time, Angelo. It's now time for us to move on. Go and chase your true love. Pahabol pa ni Veronica bago hayaan si Angelo na pirmahan ang mga divorce papers. Mabilis din na napawalang bisa ang kasal ni Veronica at Angelo dahil kumuha si Veronica ng magaling na abogado. Ayaw niya nang tumagal pang bisa ng kasal nila ni Angelo dahil pareho lamang silang mahihirapan. Nagkasundo si Veronica at Angelo na hati sila sa 1 buwan sa pag-aalaga sa kanilang anak. Maganda pa rin naman ang kanilang relasyon ni Angelo at napagtanto nilang mas mabuti nga kung magiging magkaibigan na lamang sila. Alam mo, hindi ako nakipag-divorce sa'yo para maging single ka lang habang buhay. I already told you to chase your true happiness. Saway ni Veronica kay Angelo nang maihatid nito si Calix sa kanyang buhay. Napaiwas naman ang tingin si Angelo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang mag-divorce sila ni Veronica. Pero hindi pa rin siya nakakakilos at hindi pa rin niya nilalapitan si Satri na nag-resign na rin sa pagtatrabaho bilang janitress at bumalik na sa kanyang probinsya. Samantala si Veronica naman ay nakikipag-date na ngayon sa kanyang childhood sweetheart. Maluwag na ang kanyang kalooban. Pero nasasaktan naman siya habang nakikita si Angelo na mistulang hindi pa rin malaman ang gagawin. Kapag hindi mo pa hinabol si Satri, tatanggalan kita ng custody kay Calix. Banta pa ni Veronica sa dating asawa. Agad na napalingon si Angelo sa kanya. Hey, that's too much. Mataray na napamewang si Veronica. Siyempre, I will go as far para lang masiguro na masaya ka rin.
Come on, Angelo. I'm happy now, so you should be too. Pero hindi ko alam kung papaano. Everything's just too complicated. Tinapik ni Veronica si Angelo sa balikat at saka ito pinaalalahanan. It won't be if you choose not to. So please, Angelo, follow your heart. Payo pa nito bago iwan si Angelo na halos hindi na malaman kung saan at kung paano magsisimula. Ako nang bahala rito, Nay. Wika ni Satri at saka pinalitan ng kanyang nanay sa pagsasali ng atsara sa mga garapon. Nag-resign na si Satri sa trabaho sa Maynila at bumalik na sa probinsya dahil hindi niya kayang manatili roon. Tumango si Nanay Puring at hinayaan na si Satri sa labas. Humuhuni-huni pa si Satri habang nagsasali ng atsara hanggang sa madulas sa kanyang kamay ang garapon. Ay! Inis na wika ni Satri dahil nasayang pang isang garapon na siyang basag na ngayon. Ano ba yan, Satri? Hindi ka nag-iingat. Ani niya sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, clumsy ka pa rin? Halos mapalundag na lamang si Satri nang marinig ang boses ni Angelo. Namalayan na lamang niya na nakalapit ng binata sa kanya at nakangiti na rin ito. Pwede ka bang tulungan? Hindi naman nakapagsalita si Satri at gulat na gulat siya dahil hindi naman niya sukat akalain na biglang darating sa kanyang bahay si Angelo. Tumabi na si Angelo kay Satri at nagsuot na rin ito ng gloves at saka nagsimulang tumulong sa dalaga. Nanatili pa rin nakatitig si Satri sa kanya at hindi pa rin makapagsalita. Ramdam naman ni Angelo ang mga titig ni Satri, kaya naman agad na ito nagsalita. Alam ko na kung saan ka nakatira. Hinanap kong resume mo. I finally did something right. Nagtaka namang sumagot si Satri. Angelo, di ba lininaw ko naman na hindi na tayo pwede? Kung ano man ang nangyari nun sa gubat, hanggang doon na lang yon. Kasal ka na. May anak ka na. Ayaw ko ng gulo. Hinarap ni Angelo si Satri. Veronica filed a divorce. Natigilan naman si Satri sa kanyang narinig at napaiwas ang tingin. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Angelo, hindi ako naninira ng pamilya. Wala kang sinira, Satri. Veronica deserved better. And she chose her true happiness over anything. Nabalot naman ang pagtataka ang dalaga. Ano bang? Veronica ended our marriage because she decided that we both deserve better. She's happy now. And the reason why I'm here is because I'm not chasing my happiness. At baka itakul na rin ako ni Veronica pag hindi pa kita hinabol. Kumunot ang noon ni Satri at agad na hinawakan iyon ni Angelo. Sige ka, tatanda ka agad niyan. Teka, Angelo, ano bang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Angelo at saka hinawakan ng mga kamay ni Satri. What I'm saying is, mahal na mahal kita, Satri. My heart belongs to you. And I'm tired of pretending that it does not. Hindi umimik si Satri. Bakas pa rin ang pagtataka sa mukha nito. Parang kahapon lamang ay magkasama sila ni Angelo sa gubat. Nagkahiwalay sila ng landas. Nagtagpong muli at naglayong muli sa ikalawang pagkakataon. Pero ngayon ay narito si Angelo at umaamin ng kanyang tunay na nararamdaman para sa dalaga. Angelo, I love you so much, Satri. You changed my life for better. And I wasn't the same when we parted ways. Ikaw lang ang tanging sinisigaw ng puso ko. And I'm sure I cannot handle it anymore if you leave me again. Humigpit ang pagkakahawak ni Satri sa mga kamay ni Angelo. Mahal din kita, Angelo. Mahal na mahal. Napahawak si Satri sa kanyang naninikip na dibdib at tuluyan ang napaluha. Agad namang ikinulong ni Angelo sa isang mahigpit na yakap si Satri. You're my one true love, Satri. You will always be my one true love. Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanagan. Mistulang nagkasundo na ang kanilang mga puso na sa puntong yon ay wala nang makakapigil pa sa kanilang pag-iibigan. I already told you na dumiretso ka na sa ospital. Irritableng wika ni Veronica kay Angelo. Hindi naman kasi nila inaasahan na biglang magle-labor si Satri.
Susunduin kasi sana ni Angelo si Calex pero biglang tumawag ang kanilang kasambahay at nagsabing isusugod na nga sa ospital si Satri. Babe, wag mo namang pagalitan, sabit naman ni Gerald kay Veronica. Mistulang mas stress pa ito kaysa kay Angelo na hindi na mapakali ngayon. Kasi ang kulit-kulit talaga niya si Angelo kahit kailan. Paano kapag nanganak si Satri ng mag-isa? Stress na wika ni Veronica habang tumatakbo sila papasok sa ospital. Sige na bro, pumasok ka na sa kwarto. Ako nang bahala rito kay Mrs. Wika ni Gerald sabay tapik sa balikat ni Angelo. Good luck, Daddy! Pag-cheer naman ni Calex sa kanyang ama. Nagpasalamat si Angelo at pumasok na sa loob ng delivery room kung saan nakahiga na si Satri sa kama at halos hindi na magkamayaw sa paghiyaw dahil sa sakit na nararamdaman. Buti na lang at andito ka na. Pasasalamat ni Satri nang dumating ang kanyang asawa. Lumapit na si Angelo sa kanya at agad na hinawakan ng kanyang mga kamay. I'm here now, I'm here. Halos mamimilipit din sa sakit si Angelo nang humigpit ang pagkakahawak ni Satri sa kanyang kamay. Mahal, dahan-dahan naman. Ikaw kaya rito? Ah! Hiyaw pa ni Satri habang tuloy-tuloy na ang kanyang contractions. Maya-maya pa'y pumasok na ang doktor at pumesto na sa harap ni Satri. Okay, Satri, I need you to push. Push hard, okay? Mahinahong paalala ng doktor kay Satri habang tulong-tulong ang mga nurse sa pag-alalay kay Satri at sa doktor. You got this, mahal. Bulong pa ni Angelo sa tenga ni Satri bago ito magpatuloy sa pag-ire. Again, Satri, wika ng doktor. Push harder. Kaya mo to, mahal. Just a bit more. Pag-cheer up pa ni Angelo sa asawa. One more time, Satri. Just one big push. Umiri pa ng malakas si Satri hanggang sa tuluyan ng lumabas ang kanyang sanggol. Halos mamangha naman si Angelo nang makitang malusog nilang anak ni Satri. Tinawag na ng doktor ang kanyang atensyon at pinutol niya ng umbilical cord ng bata. Pinagmasdan niya pa ito habang binabalot ng lampi ng isang nurse. Maya-maya lamang ay buhat niya ng anak at naglalakad na siya papalapit kay Satri na lumuluha. She's beautiful, mahal. She's just like you. Wika ni Angelo habang iniaabot kay Satri ang anak. Hindi naman makapaniwala si Satri na naipanganak niya nang malusog ang kanilang sanggol. Hinalikan ni Angelo si Satri sa kanyang noo. I'm so proud of you, mahal. Thank you for giving birth to our daughter. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Bulong naman ni Satri at saka hinalikan sa labi si Angelo bago halikan sa noo ang bagong silang nilang sanggol. Nang matapos sa pag-aayos sa kanyang doktor at mga nurse ay inilipat na nila ng mag-ina sa isang pribadong kwarto kung saan nag-aabang sina Veronica, Calex, Gerald at Nanay Puring at ang mga kapatid ni Satri na excited nang makita ang kanilang pamangkin. Oh my gosh, she's such an angel! Wika ni Veronica habang buhat-buhat si Calex upang mas makita ng malapitan ng kanyang kapatid. Sister! Hiyaw naman ni Calex habang napakalawak pa ng ngiti. Ay, mukhang ang anghel, anak. Isang milagro talaga ang lahat. Salamat sa Diyos. Wika naman ni Nanay Puring habang hinahaplos ang ulo ng sanggol. What's your name? Inosenteng tanong pa ni Calex. Nagkatingin na naman sina Satri at Angelo at kapwa na pangiti ng maunawaan ang nais na iparating sa isa't isa. Milagro ang lahat. Milagro ang kanilang pagkakaligtas sa masalimuot na plane crash. Milagrong nagawa nilang mabuhay sa gitna ng kawalan. Milagrong nahanap at naligtas pa sila ng mga otoridad. At milagro din na nagawa pang magtagpo ng kanilang mga landas makalipas ng 3 taon. Miracle! Sabay na wika ni Satri at Angelo habang nakatingin sa bunga ng pagmamahala nilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Satri? Gulat na wika ni Angelo sa kanyang sarili nang makita